Filipino 4, Quarter 3, Week 1. Mitolohiya. Pangatnig, magkatimbang at di magkatimbang. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, teacher, KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mitolohiya, pangatnig, magkatimbang at di magkatimbang. Mga layunin. Una, nauunawaan ang tekstong naratibo o mito. Pangalawa, nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag. Pangatlo, nasusuri ang kaangkupan ng elementong bisual at simbolong kultural na ginamit sa pagbuo ng teksto. Unang araw. Maikling balik-aral. Kilalanin ang mga nasa larawan. Una, ano ang tamang sagot? Mahusay, bathala. Pangalawa, ano ang tamang sagot? Mahusay, diwata. Pangatlo, ano ang tamang sagot? Magaling, Apolaki o Diyos ng katutubo. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Hularawan, pagmasdan ang mga larawan at hulaan kung ano ang mga ito. Gawing gabay ang mga patlang upang mabuo ang salita. Una, ano ang tamang sagot? Ito ay hari. Pangalawa, ano ang tamang sagot? Ito ay reyna. Pangatlo, ano ang tamang sagot? Ito ay bathala. Pang-apat, ano ang tamang sagot? Ito ay Apolaki. Panglima, ano ang tamang sagot? Ito ay diwata.
Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Hanap-kalap. Bago basahin ang kwento ng mitolohiya, basahin ang bawat salita. Mangalap ng mga kahulugang maiuugnay sa nakatala. Magtala hanggang 3 salita ukol sa nakasaad. Una, Diyos. Ano ang iyong sagot? Magaling. Bathala. May kapal. Lumikha. Pangalawa, ninuno. Ano ang tamang sagot? Tama! Pinagmulan. Kanununuan. Magulang ng lahi. Pangatlo, nilalang. Ano ang tamang sagot? Magaling. Tao, hayop, espiritu. Pang-apat, pulo. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Isla, lupalong, kapuluan. Panglima, makapangyarihan. Ano ang tamang sagot? Magaling. Malakas. May kapangyarihan. Dakila. Ikalawang araw. Unang aralin ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulo. Pagproseso ng pag-unawa. Una, nakabasa o nakapanood ka na ba ng mitolohiya? Pangalawa, anong uri ng mitolohiya ang nabasa mo? Pangatlo, paano mo ilalarawan ang mga tauhan sa mitolohiyang nabasa o napanood mo? Talakay natin ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulo. Ang dakilang Diyos ng ating mga ninuno ay nanggaling sa iba't ibang grupo mula sa iba't ibang kapuluan. Siya ay tinatawag na Bathala sa mga Tagalog, Laon sa mga Bisaya, Kabunyan sa mga Ifugao, Lumawig at Kankanay sa mga Bontok, Kadaklan sa mga Tigyans, Malayari sa mga Zambal, May Kapal sa Kapampangan,
tuluklawin sa matandang sulod ng panay. Tagbusan sa manobo, mababaya sa bukidnon, melu sa bilaan, minadyan sa tiruray, mamanwa sa Negrito ng Surigao, at panulak manabo sa Bagobo ng Mindanao. Diyos ang tawag sa kaniya dahil siya ang dahilan ng lahat ng pinagmulan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya rin ang simula bago ang lahat ay nilalang. Ang bathala o may kapal ng mga ninuno ng Tagalog ay tumitira sa bundok ng Arayat. Siya ang gumawa ng dagat, langit, lupa at lahat ng tumutubo sa lupa. Siya ang nagbibigay buhay at tagapagligtas sa buong daigdig. Isang palasak na kwento sa Luzon ang nagsabi na wala pang nilikha sa daigdig kundi ang langit, dagat at isang uwak na lilipad-lipad na naghahanap ng matutuntungan sa lawak ng karagatan. Wala siyang makita kaya siya'y umisip ng paraan at pinaglaban ang dagat at langit. Ininugat at ibinulwak ng dagat sa langit ang kaniyang tubig. Bilang pagganti, ang langit na may naghulog ng mga bato at lupa sa tubig kaya't napahinto ang alon at nagkaroon ng mga pulo na mapapaghingahan ng uwak. Ayon naman sa matandang panay Bisaya, mayroon ding ibong tinatawag na manaul na siyang pinakamakapangyarihan sa kalangitan. Ayon sa alamat, pagod na sa pakikipaglaban sa dagat ang langit kaya siya'y dumalangin sa ibon. Binungkal ni Manaul sa ilalim ng dagat ang kimpal-kimpal na lupa at inihagis sa dagat. Ito ang kauna-unahang pulo. Ang mga Ifugao ay naniniwala sa kanilang Diyos na tinatawag na Kabunyan, na ayon sa kanila ay nakatira sa ikalimang pinakamataas na lugar ng daigdig. Ang mga Igorot sa Benguet ay naniniwala naman sa kanilang Apolaki, ang mga espiritu ng kidlat. Ito ay lumalang sa unang mga tao at nagturo sa kanila ng mga gawaing kamay. Ang mga bontok at kankanay sa lalawigang bulubundukin
ay naniniwala kay Lumawig na siyang pangunahing Diyos at siyang pinagmulan ng buhay at lumalang sa lahat ng bagay sa mundo. Ayon naman sa mga Bagobong Mindanao, ang Pamulak Manobo ay tumitira sa langit. Nang makita niyang ang daigdig ay walang kalaman-laman, siya ay lumalang ng sari-saring bagay upang ipalamuti sa daigdig. Ang makapangyarihang Diyos ng Bukidnon ay si Mababaya na tumitira sa tahanang tulad din ng sa kaniyang mga sakop. May kapangyarihan at nasa sakop niya ang ibang maliliit na Diyos at Diyosa. Sa mitolohiya naman ng mga Tagalog, si Amihan at si Habagat ay nag-isang dibdib. Sila ay nakita sa isang bias na kawayang lulutang-lutang sa dagat. Ang bias ng kawayan ay tinuka ng ibon at nang mabutas ay nabiyak at dito lumabas ang isang lalaki at isang babae. Naiiba naman ang kwento ng paglikha ng mga Maguindanao. Ang Diyos na si Sitli Paramisuli bago namatay ay nagtagubilin sa kaniyang mga anak na lalaki na ang kaniyang suklay ay ibaon sa pinaglibingan sa kaniya. Nang maitanim ito, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Sa bias ng kawayan, nagmula si Putri Turina na napangasawa ni Kabanguan at ang kanilang mga anak ay siyang kauna-unahang mga Maguindanao. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Sa Tagalog, ang tawag nila sa kanilang Diyos ay Bathala o may kapal. Sa Bisaya naman ay Laon. Sa Ifugao, Kabunyan. Sa Bontoc, Lumawig at Kankanay. Sa Tingyans, Kadaklan. Sa Zambal, Malayari. Sa Kapampangan, may kapal. Sa Panay, Tulok Lawin. Sa Manobo, Tagbusan. Sa Bukidnon, Mababaya. Sa Bilaan, Melum.
Sa Tiruray, Minadyan. Sa Negrito ng Surigao, Mamanwa. Sa Bagobo ng Mindanao, Panulak, Manobo. Sa Igorot, sa Benguet, Apolaki. Sa Maguindanao, Sitli, Paramisuli. Paglalapat at pag-ugnay. Bayani Flex. Balikang muli ang tampok na teksto, ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulong. Pag-usapan ang mga tanong na nakatala at pagkasunduan ang isasagot sa mga ito. Una, sa inyong palagay, sino kaya ang nagsasalaysay sa mitolohiya? Paano ninyo nasabi? Magaling. Ang nagsasalaysay ay isang matandang tagapagkuwento o tagapagsalin ng paniniwala ng mga ninuno. Nasabi namin ito dahil ang mitolohiya ay karaniwang ipinapasa sa pamamagitan ng pasalitang tradisyon at ang tagapagsalaysay ay naglalahad ng mga paniniwala ng sinaunang tao tungkol sa pinagmulan ng daigdig. Pangalawa, batay sa pinagmulan ng unang babae at lalaki, alin sa binasa ang pinaniniwalaan ninyo? Bakit? Pangatlo, kung kayo ang susulat ng mitolohiya, paano ninyo lilikhain ang mga unang babae at lalaki? Ipaliwanag. Pang-apat, ano ang inyong opinyon at reaksyon hinggil sa mito ng mga bathalang? Panglima, sa mga Diyos na binanggit sa kwento, sino ang higit ninyong pinaniniwalaan? Ipaliwanag ang sagot. Pang-anim, paano ninyo ilalarawan ang Diyos bilang nasa ika-4 na baitang? Pang-7, ano-ano ang mga ginagawa ninyo sa pagsamba ninyo sa Diyos? Pang-8, ano ang pagkaintindi ninyo sa salitang sampalataya? Pang-9, ano ang ginagawa ninyo bilang bahagi ng inyong pananampalataya? Pang-10, bakit kaya mahalaga ang pananampalataya? Paghinuha sa susunod na pangyayari. Sa binasang mitolohiya,
Ano kaya ang mahihinuha sa sunod na pangyayari batay sa nakasaad? Una, sa mitolohiya ng mga Tagalog, si Amihan at si Habagat ay nagpakasal. Sila ay nakita sa isang kawayang lulutang-lutang sa dagat. Ang bias ng kawayan ay tinuka ng ibon at nabutas. Ang sumunod na nangyari ay kumpletuhin mo ito. Narito ang posibleng sagot. Basahin mo ito. Pangalawa, sa paglikha ng mga tao sa Maguindanao, ang Diyos na si Sitli Paramisuli bago namatay ay nagtago din sa kaniyang mga lalaking anak na ang kaniyang suklay ay ibaon sa pinaglibingan sa kanya. Nang maitanim ito, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Sa bias ng kawayan, nagmula si Putri Turina na napangasawa ni Kabanguan. Nagkaroon sila ng mga anak. Pagkatapos ay ituloy mo ito. Narito ang posibleng sagot. Basahin mo ito. Pangatlo, sa paniniwala ng karamihan ng lalangin ng Diyos ang daigdig, siya ay nasa langit. Pagkatapos siya ay ituloy mo ito. Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pang-apat, karaniwan kapag nag-asawa ang babae at lalaki, sila ay ituloy mo ito. Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Panglima, sa mga pangkat etniko sa Pilipinas, may iba-ibang paniniwala ng pinagmulan ng unang babae at lalaki. Madalas, sila ay nagmula sa ituloy mo ito. Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Ikatlong araw. Ikalawang aralin. Pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Pagprosesong pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Alamin natin ang ibig sabihin ng pangatnig. Ito ay isang bahagi ng pananalita na nag-uugnay
ng isang salita sa isa pang salita o parirala sa isa pang parirala o maaari ding nagdurugtong sa isang sugnay at sa isa pang sugnay. Tinatawag din itong pang-ugnay. May dalawang uri ng panganig, ang magkatimbang at di magkatimbang. Una, magkatimbang. Ito ay nag-uugnay ng mga salita, parirala at sugnay na magkatimbang o makapag-iisa ang mga sugnay nito. Halimbawa, una, ang Diyos at Diyosa ay kinikilalang pinakamakapangyarihan sa pangkat etniko ng mga Bagobo. Pangalawa, ano ang mas pinaniniwalaan mong mito ng unang lalaki? Ang sa Bisaya o ang sa Mindanao? Pangatlo, naniniwala ako sa kapangyarihan ng mga Diyos, ngunit nagdadasal lang ako sa isang Diyos. Pang-apat, iba-iba ang katawagan sa mga Diyos, maging ang kanilang pagsamba ay iba-iba rin. Panglima, ang mitolohiya ng Pilipino ay hindi lang naiiba, kundi may natatanging katawagan ang mga Diyos. Ang pangalawa naman ay ang di magkatimbang. Maaaring nagpapakita ito ng sanhi o dahilan o sinasalungat ng pangalawang kaisipan ang naunang kaisipan. Binubuo ito ng sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Halimbawa, una, hindi ko na alam kung sino ang mga Diyos dahil sa iba-iba ang katawagan ng mga ito sa bawat pangkat etniko. Pangalawa, ang gusto ko ay ang Diyos ng hangin kung papipiliin ako ng Diyos. Pangatlo, may pinaniniwalaan akong Diyos pero nagkakasala pa rin ako. Pang-apat, mababait ang mga Diyos, subalit nagagalit din. Panglima, ang mitolohiya nating mga Pilipino tungkol sa mga unang tao ay nagkakaiba, bagamat laging nauuna ang paglikha sa lalaki bago ang babae. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Gagabayin ka rin ng iyong guro sa gawain ito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Para sa titik A, basahing muli ang tampok na teksto, ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulong. Isulat ang buod nito sa isang buong papel. Kailangang buuin lamang ng 5 hanggang 7 pangungusap. Para sa titik B, guhitan ang angkop na pangatnig sa pangusap. Pagkatapos, isulat sapat lang kung ito ay pangatnig na magkatimbang at kung di magkatimbang. Simulan na natin para sa unang bilang. Nang makita ni Pamulak ang daigdig na walang kalaman-laman, siya ay lumanang ng sari-saring bagay dahil upang pero ipalamuti sa daigdig. Ano ang tamang sagot? Magaling. Upang. Ang sagot, pangatnig na di magkatimbang. Pangalawa, si Sydney Paramisuli ay nagtagubilin sa kaniyang mga anak na lalaki at ang kaniyang suklay ay ibaon sa pinaglibingan sa kanya. Anong ang iyong mga sagot? Mahusay. Na. Ito ay pangatnig na magkatimbang. Pangatlo, ang mga bontok at kankanay ay naniniwala kay lumawig na siyang pangunahing Diyos sa makatuwid, kundi at siyang pinagmulan ng buhay. Ano ang tamang sagot? Magaling. At ito ay pangatnig na magkatimbang. Pang-4, ang mga Ifugao ay naniniwala sa kanilang Diyos na tinatawag nilang Kabunya, habang samantalang palibhasa ang mga Igorot sa Benguet
ay naniniwala naman sa kanilang Apo-Laki. Ano ang tamang sagot? Napakahusay. Samantalang, ito ay panganig na magkatimbang. Panglima, ang dakilang Diyos ng ating mga ninuno ay nanggaling sa iba't ibang grupo mula sa iba't ibang kapuluan ng ating bansa. Kaya, bagaman sapagkat siya ay tinatawag sa iba't ibang pangalan, ano ang tamang sagot? Napakahusay. Kaya, ito ay panganig na magkatimbang. Pagninilay sa pagkatuto, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagsusulit. Para sa titik A, isulat ang titik ng tamang sagot. Una, bakit mahalaga ang mitolohiya? A. Upang maipaliwanag ang kasaysayan. B. Upang magdulot ng takot at pag-asa. C. Upang malaman ang pinagmulan. D. Upang magbigay aral. Ano ang tamang sagot? Magaling. A. Upang maipaliwanag ang kasaysayan. Pangalawa, paano inilalarawan ang bathala ng mga taga-Luzon? A. Siya ay tumira sa bundok ng Arayan. B. Siya ay gumawa ng kalawakan. C. Siya ay nagpabaha sa daigdig. D. Siya ay lumikha ng uwak. Ano ang tamang sagot? Mahusay. A. Siya ay tumira sa bundok ng Arayan. Pangatlo, ano ang pangalan ng ibong bumungkal sa kailaliman ng dagat? A. Baul. B. Binaul. C. Manaul. D. Minaul. Ano ang tamang sagot? Napakagaling. C. Manaul. Pang-apat, pinaniniwalaan na ang Diyos ng mga taga-Ifugao ay naninirahan sa A. Ika-4 na pinakamataas na lugar ng daigdig. B. Ika-5 pinakamataas na lugar ng daigdig. C. Ika-6 na pinakamataas na lugar ng daigdig.
D. Ika-7 pinakamataas na lugar ng daigdig. Ano ang tamang sagot? Napakahusay! B. Ika-5 pinakamataas na lugar ng daigdig. Pang-5. Ano ang kwento ng pagkakalikha ng mga Maguindanao? A. Ang kaniyang suklay ay ipinabaon sa pinaglibingan sa kaniya at ipinatanim. Sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. B. Ang kawayan ay ipinabaon sa pinaglibingan sa kanya at ipinatanim. Sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. C. Ang kaniyang saklay ay ipinabaon sa pinaglibingan sa kanya at ipinatanim. Sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. D. Ang kaniyang damit ay ipinabaon sa pinaglibingan sa kanya at ipinatanim. Sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Ano ang tamang sagot? Mahusay! A. Ang kaniyang suklay ay ipinabaon sa pinaglibingan sa kaniya at ipinatanim. Sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulo. At panganig na magkatimbang at di magkatimbang. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.